She was my best friend for 9 years. Tapos bigla siyang nawala. Alam ko naman na darating din talaga ang araw na to, pero hindi ko man lang napaghandaan. Hindi ako ready. Grabe. Sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon, Kuya Dan. Ako nga po pala si Carlo from Taguig at graduating sa college sa kursong Bachelor of Arts in Political Science. Hindi ko sure kung tatanggapin mo ang kwento ko pero I find your program to be a safe place to vent out. Di ko talaga in-expect na ganito kasakit ang mawala ng mahal sa buhay. For 9 years, may kasabay akong kumain, nagtutoothbrush, natutulog sa iisang kwarto. Introvert po kasi akong tao kaya tanging si Tuti lang ang nakakasama ko. Alam mo Kuya Dan, nawalan ako ng kaibigan, kapatid, at anak sa pagkawala ni Tuti. Grabe yung iyak ko. Akala ko pa naman matapang ako, pero hindi pala. Habang nililibing siya, tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha ko. Hanggang sa school, umiiyak ako. Paano na ako ngayon? Wala nang mag-aantay sa pag-uwi ko. Wala nang masaya na makita ako. Yung kahit na anong gawin ko sa buhay, kahit gaano kasama ang ugali ko, tanggap at mahal ako. Si Tuti lang din na nakatulong sa akin na malampasan ang depression na muntik nang lumamon sa akin. Halos mabaliw na ako nung nagka-pandemic eh. Buti na lang nandyan siya. Siya lang po kasi ang meron ako at si Lola. Pareho po kasing nagtatrabaho abroad ang mga magulang ko. She was my best friend for 9 years. Tapos biglang kinuha sa akin. Alam ko naman na darating din talaga sa puntong to pero hindi ko napaghandaan. Hindi ako ready. Wala akong idea na matagal na rin pala siyang nagsasuffer sa sakit na cancer. Dinala ng tadhana ang iyong itinakita at tumigil aking oras at nawala ang bigat. Gumaan lahat, sana ay magtagal, hindi minsang sandali lang at bigla mong sinabing hindi ka lilisan. Meron ng magmamahal sa akin, makikinig sa akin, muling bubuo sa akin. Nang ika'y dumating, di ko maubos sa kalain. May sagot sa panalangin, hulog ka ng langit sa akin. Salamat, ikaw ay dumating. Ngayon ako'y Gift ni na mama at papa sa akin si Tuti nung 12th birthday ko. Para daw hindi ako malungkot na wala akong kapatid at malayo sila sa akin. Pareho po kasi silang OFW ni Papa sa Australia. Pagka-graduate ko nga raw po ay kukunin na rin nila ako kasama si Tuti. Ilang buwan na lamang yon. Golden Retriever po si Tuti, Kuya Dan. Sobrang lambing talaga at matalino rin. Natuto akong maging responsable dahil po sa kanya. Ako ang tagalinis ng kalat niya sa bahay kasi ayaw ni Lola na kung saan-saan pumupupo si Tuti. May oras din ang pagkain niya at ako po talaga ang nagpe-prepare nun. Lagi ako nag-iipon ng pera para mahandaan siya sa birthday niya. Tapos lagi rin kami nagvi-video ang dalawa. Hindi na po niya ako naabutan graduate, Kuya Dan. Ang balak po ng family namin, isama sana siya sa graduation. Nakita ko na lamang siya pag uwi ko galing school na walang buhay sa favorite niyang taguan, sa ilalim po ng kama. Hanggang sa huli, pinili niyang itago sa akin ang sakit na karga niya ng mahabang panahon. Sinugod ko po siya sa vet, nagbaka sakali po ako na baka kaya pa nilang buhayin kahit alam kong
hindi na humihinga. Nung pinatest ko para malaman ang reason ng pagkamatay, lumabas na cancer pala. Hindi ako aware na symptoms na pala yung kawalan niya ng ganang kumain at medyo pumapayat nga po siya. Akala ko po kasi dala lang ng katandaan niya. Miss na miss ko na po siya. 3 araw na po akong hindi makatayo sa kama. Hindi ako makakain ng maayos kasi hindi ko siya nakikita eh. Gustong gusto ko na ring mawala para sundan siya, Kuya Dan. Ang totoo po, nawalan ako ng ganang mabuhay. Just wanted to get this off me kasi sobrang bigat sa dibdib. Siya lang uli yung nagpaiyak sa akin ng ganito for a very long time. Run free, my tuti. You are now a guardian dog. Please always look after us. I love you. Sa mga nagsasabing aso lang yan, hindi po. Kapatid ko po siya. Best friend. Fur baby. You will never understand until you experience the love of dogs, then lose one. Kahapon po, I decided to go out at nakakita po ako ng kuting sa daan. Parang nagkaroon ulit ako ng purpose sa buhay. I adopted another dog na rin. It is indeed a rebound. Pero wala eh. I needed them to live. Hanggang dito na lamang po, Kuya Dan, at maraming salamat sa pagbabasa ng aking istorya. Ang kwentong ito ay kwento ni Carlo. We could be so good together, and if our love is meant to be, you come back again. Maybe it's just a matter of time and space between us. Yet I believe in time we will be. And so this is goodbye for now. I think it's better for us. At yan na nga ang kwento na nagmula pa kay Carlo from Taguig City. Carlo, maraming salamat sa pag-share mo dito sa KMKD. And syempre, sino pa ba ang lalamig? Hindi, grabe, tinamaan ako ng sobra dito sa sulat mo, Carlo. Kasi alam ko na nung sa simula pa lang, sabi ko, parang alam ko saan pupunta to. Tama nga, no? Siguro yung iba akala parang tao or what. Ako naramdaman ko kagad, meron kagad lukso ng dog. Na ang sinishare ni Carlo is about his fur baby na si Tuti, no? Ako meron din po kasi akong alaga na pinangarap ko, no? Hindi siya basta-basta parang nakuha ko or parang natripan ko lang mag-alaga. Itong anak ko, sabi nga nila, talagang pinangarap ko siya. Kumbaga dun sa goals ko sa buhay, nandun siya eh. Bahay, motor, kasi mahilig ako magmotor. Motor, tsaka pug. Yan. So, si Tokwa, yan. Pangalan niya si Tokwa. Share ko lang. Bakit ba? Nag-share nga din si Carlo eh. Anyway, Carlo, lahat ng nararamdaman mo ngayon na sa pagkawala ni Tuti, valid yan. No? Damhin mo, pagdaanan mo lahat, no? Walang makakapigil sa'yo kung nagdadalamhati ka ngayon. Kung sobrang down na down ka, wala yung pinagkaiba sa namatayan ka ng kamag-anak, no? Na tao, no? Kasi tinuring mo siyang tao eh. Tinuring mo siyang parte ng pamilya. Tinuring mo siyang kapatid, anak, lahat na best friend. Kasi totoo yan, no? Hindi maintindihan ng mga sabihin na natin hindi mahilig sa hayop. Yung nararamdaman natin as fur parent, no? Yan. Parent talaga, fur parent talaga. Kasi, paano ba? Siguro, kasi ganun ang tao, iba-iba tayo, no? Iba-iba yung trip natin sa buhay. Pero, may mga tao na talagang ang trip is mag-alaga ng ganito, ng kahindikat dogs, kahit anong pet, no? Tapos, tinuturing nilang parte ng pamilya. At ano yun? Valid yun. Huwag mo silang sasabihan, OA mo naman, aso lang naman yan. Hindi eh. Kasi, ako, personally, parang masasabi kong para ka nang nagkaanak eh. Kasi may responsibilidad kasing kaakibat ang pag-aalaga ng mga hayop, no? Kahit anong hayop pa yan. Halimbawa ako, hindi ako mahilig maglinis ng bahay. Kunyari.
Pero, dahil yung alaga ko, alam mo naman, minsan hindi mo na mapigilan kahit potty train mo sila kung saan sila umiihi or minsan napupup sila tapos yung mga balahibo nila pag grabe man lagas, no? So, yung bahay, lalo na kung kunyari ikaw lang mag-isa nakatira or may kasama ka, hindi mo maiiwasan na dumudumi kasi nga yung balahibo pa lang, 'di ba? Sa balahibo pa lang. So, mapapalinis ka. So, doon pa lang pumapasok na yung responsibilidad mo as kumbaga guardian niya na cargo ko yan, aso ko yan eh. So, hindi mo masasabing ganun-ganun lang yung pag-aalaga ng aso mo. Yung mga kasamang responsibilidad yan. At natututo tayong tumayo, natututo tayong stand up. In English ko lang tumayo, stand up. Natututo tayong show up sa mga pagkakataong kailangan tayo ng alaga natin. Kahit tamad na tamad tayo, kahit parang wala tayong sa mood talaga na alam mo yun, kahit nabubwisit ka minsan, di ba? I know, alam to ng mga fur parent na minsan totoo yung inis, para talaga siyang bata, no? Para talaga siyang anak na, di ba? Ang sobrang kulit, sobrang nakakagigil. Pero at the end of the day, hindi mo kayang hindi siya hahawakan, hindi mo kayang hindi siya kukulitin, lalaruin, ibibelly rub, lahat na, no? Totoo yun na parang sa isang buong araw mo. Grabe naman. Totoo yun na sa isang buong araw mo, alam mo yung pagod na pagod ka, tapos wala ka namang kasama sa bahay, kunwari, ikaw lang mag-isa uuwi. Pero andyan sila na sobrang saya pag nakita ka, sobrang na-appreciate yung presence mo. Sabi nga nila, kahit wala kang dalang pasalubong, sasalubungin ka. So yung mga ganun, no, na everyday mo kasi nararanasan yun, everyday mo nafe-feel yung pagmamahal nila sa'yo. Kaya the moment na biglang bawiin siya sa'yo, mawala na siya. Grabe, no? Ako, ang OA ko, alam ko maintindihan to ng mga may alaga na takot tayo, grabe yung takot natin. Sabi nga niya dito, parang alam naman niya na darating yun, pero hindi, 'di ba? Never ka magiging ready. So ako ganun din ako parang nai-imagine ko pa lang na mangyayari yun, parang grabe, mag-breakdown na ako kagad. And alam ko din makaka-relate kayo dyan na kinakausap nyo sila, no? Yung mga alaga natin, kakausapin nyo na bawal kang mamatay. Di ka ba mamatay? Kasi ganun tayo di ba? Parang sa kanila nga, sobrang open natin. Kaya natin mag-share ng talagang walang filter, no? Nasasabi natin sa kanila. So, hindi ko maintindihan yung hate na nanggagaling sa ibang tao sa mga hayop. Sila, nandito lang naman sila para mahalin tayo, alagaan tayo, ibalik yung affection na binibigay natin sa kanila. So, ewan, ang hirap. Ang hirap kapag nawala ng ganyan, Carlo. Naiintindihan kita. Ako nga, hanga nga ako sa'yo kasi nasabi mo sa dulo ng letter mo na nag-alaga ka ulit. Grabe. Ako parang hindi ko na kaya. Kasi talagang siya, pangarap ko to, si Toko, talagang siya lang yung gusto ko. I don't know. I mean, wala pa naman ako doon. Pero, kung dyan ka luluwag yung dibdib mo, kung dyan ka makaka-move on feeling mo, alam ko naman, hindi mo pababayaan Sinabi mo, rebound. It's okay. As long as, di ba, mabibigyan mo siya ng katulad ng attention na binigay mo kay Tuti. Okay lang yun. Mahalin mo rin sila kung makakatulong sila sa'yo sa pag-move on at para hindi mo i-hate yung buhay mo. Saludo ako sa'yo. Ako, wala pa ako dyan. At alam ko darating din ako dyan, pero wag naman muna sana. Pero saludo ako sa'yo, Carlo. Ipagpatuloy mo lang, ipagpatuloy mo lang yung lakas ng loob mo sa pagharap sa ganitong pagkakataon. At I'm sure si Tuti nakatingin sa'yo, no, from hindi ko alam kung nasa side mo or what. Basta nakatingin siya sa'yo at hinihintay ka lang niya na, hindi ka naman pupunta doon. I mean, parang, kumbaga, sa bahay, di mo alam, baka nandyan lang din si Tuti, di ba? Hinihintay ka lang niya. Sorry, Carlo, hindi. Ganun lang, no? So, sabi nga nila, lahat ng asong nawala is masaya. Masaya sila doon sa kung saan man sila pupunta. So, let's be happy for them din. At doon sa konting panahon na nakasama natin sila dito, alam mo yun, okay na yun, solve na yun. Pero sana mas mahaba pa. Carlo, maraming salamat. Thank you so much. Hindi ito mababaw na storya, no? Ang daming makaka-relate dito for sure. Ang daming alam yung feels, alam yung magigets yung nararamdaman mo. And ako parang first time ko magpayo ng walang
Alam mo yun, yung wala akong iniisip. Tuloy-tuloy na nagsasalita kasi from the heart. Alam mo, pag yung isang bagay, yung isang topic, talagang malapit sa puso mo. Eto na talaga yun. Maraming salamat once again, Carlo, at sana patuloy ka makapag-move on at patuloy kang gabayan ni Tuti kung saan ka man pumunta. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, tumatangkilig at nag-share ng ating palabas, KMKD, Kwento Mo Kay Dan, Love Letters. Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik. Sa lahat ng mga gustong mag-share ng kanilang mga kwento, pwede nyo po yung ipadala sa aking Facebook account, Dan Capucion, or sa aking TikTok account at Dadanthology. At ikwento mo lang doon kung ano gusto mo ikwento. Kahit ano, tinan mo, kahit tungkol sa pet mo, walang problema yan, okay? Maraming salamat hanggang sa muli. Kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo na masasandalan, Kwento Mo Kay Dan. Bye!